Hey guys, for today's video, ituturo ko kung ano ang dapat gawin o ilagay kung hindi mo makita ang school kung saan ka nagtapos ng pag-aaral dito sa iyong DMW eReg account. At ano nga ba ang dapat ilagay sa My Work Preference sa inyong e-registration account o eReg certificate? Alamin natin ang mga dapat ilagay sa pag-fill out ng eReg account. Unahin na natin itong paano nyo mailalagay sa educational attainment ang inyong pinagtapusang school kung hindi nyo mahanap sa mga pagpipilian ang school nyo. Pumunta lang sa DMW portal at mag-login sa inyong account. Kung naka-login na kayo ay i-click o pindutin nyo sa may gilid ang My Education at sa may itaas i-click yung Add Education. Dito sa Education Details, i-click nyo yung category. At ganito ang lalabas. Hanapin at piliin nyo lang dyan kung ano ang tinapos o natapos nyo sa pag-aaral. Kayo ba ay high school, vocational o college graduate? Kapag nakapili na kayo, pindutin naman itong nasa baba na Select a School. Hanapin nyo dyan kung saan school kayo nagtapos ng pag-aaral. At kung hindi nyo mahanap dyan ang inyong school, ay pwedeng i-type nyo na lang yung others at ito ang piliin ninyo. Sa baba ng school, i-click nyo yung course upang mailagay nyo kung anong course yung tinapos ninyo. At last, ilagay naman dito sa academic year kung anong taon kayo nagtapos ng pag-aaral at pindutin ang save sa baba. At ganito ang makikita nyo kung tapos nyo nang malagyan ang inyong educational attainment. Ngayon ay alamin naman natin kung ano ang dapat nyong ilagay dito sa may work preference. Pero bago yan ay alamin muna natin kung ano ba itong work preference. A work preference is typically reflect the kinds of tasks you want to do, the kinds of working conditions you want to operate under the location in which you want to work. Sa madaling salita, kung ano yung gusto nyong trabaho pagdating nyo sa abroad. I-click nyo lang yung My Experience dyan sa may gilid at mag-add o maglagay ng work preference. Kapag nandito na kayo ay i-click nyo lang yung class at pumili kung land-based o sea-based gusto nyong ma-deploy. Yung sa sea-based ay yung mga gustong magtrabaho sa barko o sa dagat. Dito naman sa position ay i-type nyo lang kung ano yung position ng trabaho na gusto nyong pasukan. Halimbawa, kapag tinype ko yung operator, ito yung mga work-related na lalabas at pumili lang kayo ng naaayon sa inyong kakayanan o kwalifikasyon. Kapag naman food service ang nilagay ko dyan, ito ang mga lalabas. Pumili lang ulit kayo dyan kung ano yung gusto nyong trabaho sa ibang bansa. Sa factory naman, ay yan ang mga pagpipilian ninyo. Kung may experience na kayo sa mga yan, at kung yan din ang gusto nyong maging trabaho pagdating nyo sa ibang bansa, ay yun ang piliin ninyo. Ang lahat ng gusto ninyo at alam nyong gawin at kaya nyong i-operate ay pwede ninyong ilagay sa may work preference ninyo. Dito naman sa industry ay pumili lang kayo ng industry o firm kung saan nyo gustong mailagay o mai-assign. So mamaya ipapakita ko yung example ng mga ginawa ko at nilagay ko sa aking work preference. Sa preferred country naman, ilagay nyo o piliin nyo dyan kung saang bansa gusto nyong magtrabaho. Halimbawa, sa Taiwan, Japan, Bahrain at madami pang iba. And last, dito naman tayo sa category. Pumili lang kayo dyan kung saan kayo mag-a-apply o kung sino ang mag-aasikaso ng application ninyo to work abroad. Halimbawa, yung POEA government hiring, agency hire, direct hire o EPS. At ito na nga yung halimbawa ng aking nailagay sa aking work preference.